KSP, balik na kami. Para sa payo na maasahan kami na, bahala riyan dahil kami ang inyong mga kapuso sa payo. At ngayong umaga, tampok ang suliranin ni Aimee pagdating sa kanyang anak na si Jasper. Si nanay kasi matapos ang matagal na panahon ng pagiging isang byuda, nais niya sanang umibig muli. Kaso problema, stricto anak niya. Naku, tunghayin po natin ang kanilang kwento. Panoorin po ninyo ito. Jasper, yes. I'm so glad you could make it today because I have an announcement to make. I think this is the right time for me to ask this in front of Jasper. God! Will you marry me? Oh, yes! Oh, my God. Wait, Jasper! Oh, sorry. Mula nang mamatay ang aking asawa, solo kong tinataguyod ang aking kaisa-isang anak na si Jasper. Akala ko, hindi na ako iibig pa. Pero nang makilala ko si John, muling nagising ang natutulog kong puso. 2009 noon, nung makilala ko sa internet si John, 75 years old, isang Australian national, divorced na asawa. Tanggap ni John ang katayuan ko sa buhay. Naging mahirap sa akin na mahalin siya. Taong 2010. Oh, my God! Who is this? So early in the morning, no? Wait lang, please! Oh, my God! Honey, is that you? Honey, are you surprised? But of course! Oh, my God! Pero may isang taong tutol sa pagmamahalan namin. Okay, honey. I'll see you tomorrow. Yes, honey, it's a date, okay? All right, I'll see you. You be a good girl. Always, for you, okay? Promise. All right, bye. Oh, anak. Gising ka na pala? Halika na. May sasabihin ako sa'yo. Kilala mo naman si John, di ba? At alam mo na talagang masayang-masaya naman ako sa piling niya. Kaya, magpapakasal na kami. Seryoso ka ba? Hindi nga natin kilala yung taong yun eh. Paano ka nakakasigurong hindi ka lolokohin nun? Ganyan ka na pa talaga kadesperada? Anak lang kita. At wala kang karapatan na pagsalitaan ako ng ganyan. Oo. Mahirap maintindihin ang sitwasyon namin. Pero dapat unawain mo rin na mahal ako ni John. At kailan ba hindi niya ako lolokohin o kaya isaktan. Kaya sana naman, bigyan mo naman ng panahon para kilalanin mo yung tao bago ka humusga. Pwede ba? Iisa lang ang tatay ko. At kahit kailan, hindi ko tatanggapin yung taong yun para maging kapalit ni Papa. Matagal na panahon na rin akong nag-iisa sa buhay. Alam kong hindi ako naging makasariling ina sa aking anak. Pero gusto ko rin namang lumigaya. Anong gagawin ko para mapaliwanagan kung mabuti ang aking anak na si Jasper? Komplikado nga sitwasyon ninyong mag-ina, Jasper and Aimee. Pero huwag kayong mag-alala dahil tutulungan namin kayo. Kasama po natin ngayong umaga si Tony Valderrama D, isang psychotherapist at personal counselor. Good morning, Morning! Ako, Tony, ano ba maaaring dahilan kung bakit ayaw ng anak na magpakasal muli ang kanyang ina? Okay, dun sa nakikita ko kasi situation, very dysfunctional yung marriage, nanay tsaka tatay. Kasi may spillover effect yung marriage dun sa relationship sa anak. So nangyari, nagkaroon ng very traumatizing effect dun sa bata, kaya andun yung unresolved anger, pain, suffering, na hanggang ngayon nagre-reflect sa lahat ng relationships. So nung nagkaroon ng relationship yung mother dun sa Australiano, natitrigger yung unresolved anger. Kasi may galit din yung anak dun sa father. How about jealousy? Mayroon bang selos na pumapasok doon? Yung jealousy kasi doon, it's more of a surfacing feeling lang yun eh. So it's more of nagtitrigger siya. Pero yung talagang core issue niya, it's more of anger, grief. Kasi may mga losses nangyayari eh. Example, yung loss of the marriage, loss of yung relationship with the father, tapos yung relationship with the mother and the father. So because of those losses, hindi
na-grieve ng tama or walang grieving process na nangyari. So paano yun? Yung nanay, anong gagawin niya ngayon? I mean, gusto niya magpakasal, she loves this man, pero syempre mahal din niya yung anak niya. So paano mo pagtutugmain ngayon yung pagmamahal para sa dalawang tao? Yeah, kasi doon sa kaso nila mukhang walang healthy communication eh. Hindi na-communicate yung nangyari before. Parang, kasi nga kultura ng Pilipino, hindi dinidil yung emotions. That's true. So parang nag-piled out lang, nakastuck lang doon. So pag may mga gatong triggering situations, yun nga, nagkakaroon ng galit, sa surface yung galit. So what they need to do is to resolve the issue first. Kasi kahit sino pang lalaki yan, Australiano, Amerikano, kung sino man yan, regardless kung sino yon, magre-reflect yan sa lahat ng relationship. So siguro makakatulong din kung yung nanay tsaka yung anak magkasamang pupunta sa isang counselor para mapag-usapan yung kanilang mga That's nararamdaman. right. Kasi sa totoo lang, I mean, may karapatan naman maging masaya yung nanay. Di ba? Kung masaya siya sa piling na Australiano, let her Yung be. nanay, meron din siyang unresolved grief and anger. Tapos biglang, all of a sudden, magkakaroon ng panibagong lalaki doon sa buhay nung mag-ina. So parang very surprising for the boy. Nako, ang matinding adjustment yun sa bata, di ba? Kasi syempre, hindi naman siya pwede iwan dito. Exactly. At kung iwan siya, hindi lalong magpapile up lang yung Magagalit siya. Yung issue before, hindi din siya naka-adjust. Tapos ngayon, it's an issue of Panibagong adjustment. adjustment. Nako. Alright, maraming salamat, Marie Antoinette Tony Valderrama. Thank you so much. Thank you so much. At nako, Amy at Jasper, sana nalimunagan kayo sa aming mga payo. At hangad po namin ay ang pagbuti ng relasyon ninyo bilang mag-ina.